Hi guys, samahan niyo ako magsimba, bisitahin si Ate El at syempre alagaan tong mga magulang ko. At second day ko na nga ni Dini sa Marinduque. Gulping aga naming magising no bunso dahil nga ni ay maghahanap kami ng makakain ni Papa. Lugaw nga ni ang request niya kaya talagang hinanap namin. Nakakita nga ni agad kami kaya bumalik na din kami dahil kami may lakad naman. It's Sunday today and church day. Anniversary din nga ni ng simbahan namin sa Duyay. Pero ang venue ay sa bayan ng Gasan. Hindi ko pa nga alam na anniversary ng simbahan. Pero God's will talaga na nandito ako sa Marinduque kaya talagang naka-attend ako. Sa dami nga ng mga kabataan ay hindi ko na din mga kilala. Isa ako sa pinakanaunang kabataan dito. Sobra talaga akong nabibless dito sa kapatid ko na ere. Dahil nga ni number 1 basher ko yan nung ako pa lamang ang Kristiyano sa aming pamilya. Talaga namang mapapawaw. Thank you Lord, amazing ka talaga. Si Pastor Jerry ko nga ni yung speaker namin noon. Nagaling pa talagang Bicol. God bless po Pastor. Pagkatapos nga ni nun ay pinuntahan ko na yung kambal ko na nasa kabilang buhay na. Sobrang bilis nga ng pangyayari at 2 years na ding wala si ate. Sa amin nga ni magkapatid ay kaming dalawa ang magkamuka. Pero sa akin nga ning palagay ay talagang si ate ang mas maganda sa akin. Dahil ang tangos ng ilong ni ate at ang akin naman ay panga. Yan nga ni ang katunayan at kayo na ang humusga. Kapag nga ni natawa ay nasama din sa paglapad ng bibig ko. Nabiro nga ni namin si ate noong mga panahon na yan. I love you to. Yung mga bata, kamusta? Okay naman. Di ba gusto mo lagi nakatawa tayo? Nakatawa tayo. Ay ko asa. Ang galing na anak mo, MVP. Doon sa Facebook. Oh, ganun pa siya. Oh, ganun oh. Ingat! Ingat. Pagbalik ko nga ni ng ospital ay nalungkot na naman ako. Sino ba namang anak ang gustong magkasakit ang mga magulang nila? Kaya talaga namang lagi namin napag-pray si Papa. Kahit nga ni yung mga kapatid ko sa ibang bansa ay talaga namang hindi nagkulang sa panalangin. Kaya salamat po talaga sa mga nag-pray para kay Papa. Pag nga ni gising si Papa ay dapat ay lagi akong nakatawa. Love you. Dahil nga niya, mabilis na din siyang maiyamot dahil natanda na. Pero ang totoo pala niyan ay naiisip niya pa rin pala si Ate El. At hindi na nga ni napigilan mag-breakdown ng papa ko. Ha? Huwag kang love. Papa. Love. Alam na may gamot siya eh. Walang po nang masakit sa inyo yung mga magulang kayo. Lugod na ako sa inyo, like parang kayong mami. Pero alam ka naman, iniisip ko ulit mo. Oo kasi ipaalala yun at Kaya mo na sa nasa na. patay na yun eh. Hanggang doon na lang ang buhay sabi ng matatanda. Kanya-kanyang sakit. Itong okra maraming sakit na naalis. 8 sakit ang naalis dyan. 8 sakit ang naalis. Kasi yan yung nasa Facebook. Pagkain ka ng okra. 8 okra. 8 sakit. Ang okra. Maganda kaya yung okra. Pag kumain ka ng okra, 8 sakit din yung Isang okra. katabas na isang sakit. O, diba? Parehas tayong masaya ngayon. Ay, buhay. Minsan malungkot, minsan masaya, minsan parang nakabaliw. Nung nagka-cellphone nga niyan, ay kung ano-ano na ang nalalaman. Tandaan nyo guys, ang isang okra ay isang katumbas ng isang sakit. O, diba? Galing yan sa trivia ng mama ko. Nakita nyo ba yung lusik ng mata ng papa ko? Parang gustong tampuyungin si mama. Ay, talaga namang napaka-astig talaga ng mga magulang ko. Pagkatapos
Pagkatapos ko nga pakainin si Papa, ay pinunasan ko naman siya at pinalitan ng damit. At may bigla nga dumating na mga bisita. Sinabi nga sa akin na bibisitahin nila si Papa. Sama-sama na nga ni kaming manalangin para sa kagalingan ni Papa. Kaya salamat po talaga sa mga pastor na bumisita po. Magaling na po si Papa. Sa lahat nga ninang naramdaman ni Papa na sakit, ito yung pinaka talagang nahihirapan siya. Paano ba naman hindi siya makatulog, hindi siya makadumi, pero kumakain naman siya. Bali pang 4 na araw na nga namin dyan sa ospital. Pagkaalis naman ng mga pastor, ay si Mama naman ang nagdaing sa akin na masakit daw ang sentido niya. Tinaturo pa nga niya yung utak niya at tinanong ko kung gaano kasakit. Para daw nga ning karayom na nagapantuso, kaya gumanon siya. O diba may nararamdaman na nakangiti pa din niya ng mama ko. Proud na proud ako sa iyo, Mama, kahit napaka-jologs mo. At bigla naman si Papa nagpasama sa kubitan. Matagal nga naming inintay ang tawag ng kalikasan. Sa 4 na araw nga ni Dini sa ospital, ay yun ang pinakahinihintay namin. At talaga namang sa wakas ay sumakses din. At talaga namang napatalon talaga ako sa saya. Na para bang ako yung guminhawa ang pakiramdam. Ilabas na. Yung pakiramdam na parang may kapatid ako na nilabas ni Papa. Talaga namang prayer is the best medicine. Thank you, Lord. Pinagpahinga ko na nga ni itong dalawa, si Taba at si Payat. Mas malaki pa nga ni ang space ni Mama kaysa dun sa may sakit. Aray ko. O siya, sige na. Salamat sa panonood. Bye-bye!